Ipinagmamalaki ni Executive Secretary Ralph Recto ang 113 billion peso subsidy sa PhilHealth para sa 2026. Pero giit ni Health Advocate Tony Liachon, doble nito ang kailangang pondo ng ahensya. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno. Kulang ang 113 billion pesos na inilaan ng gobyerno para sa PhilHealth sa 2026. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Health Advocate Dr. Tony Liachon na kailangan ng mas malaking pondo ng PhilHealth para sa mga bagong programa nito. Pampalubag-loob yung 113 eh. Kasi yung 60 billion, sinusoli nyo, 53 billion. Tumataas ang healthcare needs natin. Population, lumalaki, dumadami ang sakit, dumadami ang mahirap, lalo na sa ngayon. So dapat doblehin pa yung 147, yung 113, doblehin pa yun. Kasi may bago silang program yung preventive arm. Mahal kasi yung curative Yung YAKA program ng PhilHealth, yan ang dapat suportahan to prevent patients from being hospitalized. Giit pa ni Liachon, dapat isinauli na agad sa PhilHealth ang 60 billion pesos matapos itong iutos ni PBBM noong Setyembre. One day before the first mass rally sa protest for the flood control anomaly, September yon. September 20. September, yes. I remember that because it was a Saturday. Ang sabi niya, isole, right away, dapat that week, pinasoli dapat ng Department of Finance with the DBM sa Treasury para papasok siya sa 2025. Dapat na rin daw alisin ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIF na tinuturing niyang pork barrel ng mga politiko. At makikita mo sa 2025, di tayo binigyan ng budget, zero. Zero, oo nga. Yeah. So I filed sa Supreme Court last February 25 kasi unconstitutional na hindi mo bigyan ng budget Pero tingnan mo, tumaas yung medically assistance indigent, financially capacitated patient. That is patronage politics Ito yung mga guarantee letters So ang tumaas yung blue, na dapat lahat yan, tanggalin lahat yan kasi pork barrel yan Pero kahit sari-saring kontrobersiya ang ibinabato sa DOH, tulad ng daan-daan o manong ghost health facilities, para kay Liachon, hindi dapat mag-resign si Health Secretary Ted Herbosa. At sa halip ay dapat paigtingin pa niya ang trabaho sa ahensya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.